and we would love to hear from you guys. And if you're not yet part of the Dazzle community, we are available on Facebook groups, on Viber as well. So if you guys want to be updated kung ano po yung mga upcoming webinars po natin, we will be posting these in the Dazzle community Facebook group and in the Viber group. So we'll be sending the links din sa communities po natin if you guys are not yet part. So, sino ba dito yung hindi pa part ng Dazzle community natin? Can you type in 1 in the chat? And if you're already a Dazzle community member, type in 2. Ayun, si Ms. Ria, hindi pa part ng Dazzle community po natin. So, Elroy, can you kindly send the links po sa Dazzle community? Ayun, si Sir Winner din. So, we still have people who are not yet part of the community. So, paki-join po, guys. We'll be posting the link po ng Dazzle community po natin. And without further ado, I would like to introduce you guys to our speaker for today. So if you have not joined us previously, si Miss Eva has been sharing with us her knowledge, not just on TikTok, but previously she shared her knowledge on YouTube marketing, Facebook Reels marketing, and ngayon naman for TikTok na. So she has over 195,000 TikTok followers on TikTok followers. All right, so she has been dominating not just TikTok but also YouTube and also Facebook Reels as well. So parang nakuha na talaga niya lahat ng platforms, and we are very, very blessed to have her with us today. So salamat po sa lahat na nag-join, and you guys will definitely benefit from our webinar today. So without further ado, let me invite right now to speak our speaker, Miss Eva Borines. Hi, can you hear me now? Yes. And that's me. Hello sa mga real estate professionals, mga brokers, agents. Iba yung background ko ngayon kasi nandito kami sa Baguio for a short vacation lang naman. Kasi nga holiday, long weekend, so walang pasok ang mga kids. May opportunity na mamasyal. Siguro yung iba nasa pasyalan, no? What do you think? Yung iba naman baka bumoto or baka buboto pa lang later on. So, kamusta naman ang mga sales agent? Marami pa rin bang tripping? Yung mga ating mga brokers, mga agent? Kasi kahit naman holiday, lagi naman tayong may mga tripping. I mean, tayong mga professionals sa real estate, wala tayong masyadong holiday. Kasi kapag holiday sa atin, syempre, I mean, kapag para mga legal holidays, yan yung mga available yung mga buyers para viewing ng mga bahay. So I guess yung iba baka nasa tripping, no? Yung iba naman nandito. Buti na lang nandito kayo kasi maganda yung topic natin ngayon. As in, talagang makikinabang ang mga gagamit ng mga TikTok para sa real estate. Anyway, for those of you na hindi pa ako kilala, share ko yung screen ko ha, para may idea kayo sa aking mga social media account. Kasi later on, magiging active din kayo sa social media or baka yung iba active na. So, pwede tayong mag-follow and subscribe sa isa't isa. Just share my screen. Hold on. Nakikita na ba? Help Wala me out. Help wala me out. Sorry. Can help me. Kita nyo naman, no? Ang galing ko sa social media, pero hindi kailangan maging techie or magaling sa mga computer para dumami ang mga social media followers. Pero I'll just share to you. Can Steph, you please share help me ulit, kung... Oo Miss nga Eva? eh. Sige, I'll try. May nakikita ba o hindi? Walang nakikita dito yung aking, yung For aking now, wala screen. pa po, ma'am. Wala pa. Sige. Nawala. Sige nga, ano natin. Try ko. Try ko lang ulit. Lakihan na to. Sige, share screen tayo. Pakita ko muna yung topic natin. So, this will be our Meron na po, topic. ma'am. Ayan, nakita nyo yun yung topic natin. The TikTok Mastery.
Pero for those of you nga, para may makita nyo rin yung TikTok account ko. Actually, ang TikTok medyo mabilis mag-grow. Nakikita nyo ba siya? Ito, kita nyo yung ano, yung ating TikTok ng Home Search PH. Steph, can you see that? PowerPoint na po for now, ma'am. For now, okay. Why? I have to, PowerPoint pa rin. Yes, for now, PowerPoint siya ngayon. So, I'll have to see. Tingnan ko lang ha. Ito. Ayan, nakikita na ba ang ano, TikTok? Ayan na po. Ayan. So our TikTok account is Home Search PH. Ito tayo. Ayan ako. Ito yung ating mga followers. Give ko lang kayo ng konting background. Nag-start ako mag-TikTok last 2022 of June. So parang it's about 1 year and 2 months pa lang talaga ako sa TikTok. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo lahat yung parang ma-social media before, yung mga real estate brokers and agent, di ba parang mas busy tayo mag-tripping, maghanap ng mga kliyente. Mostly nagpo-post tayo sa internet pero hindi sa social media masyado. Para mag-tripping yun, di ba? Yun talaga yung masyado, mas may usap sa mga kliyente. Pero nagbago na kasi ang trend sa marketing, especially ngayong mga panahon na to. Kaya kailangan mag-adapt tayong mga broker, whether magaling ka sa technical or hindi ka magaling, it's okay. Kagaya ko, hindi naman ako hindi ako mateki na tao. By the way, that's my TikTok account. Please follow. Or follow lang. Para makita niyo yung mga pwede nyo copy later on. Tapos, if you can see my YouTube, Steph, nakikita ba yung YouTube? Steph? Yes, nakikita That's po. me naman on YouTube. You can also subscribe. Meron na ba sa inyo nakapanood before ng YouTube Mastery naman? So, that's me naman on YouTube. Kaya ako pinapakita to kasi ganito ang gagawin nyo, mga sales professional, mga real estate brokers and agents. Kailangan medyo consistent yung inyong brand or inyong pangalan. So, kung mapapansin nyo, pare-pareho Home Search Philippines, Home Search PH, tapos syempre yung face ko. Ito naman yung ating Facebook. Nakita, Step. Yes, Can you see my nakikita po, ma'am. Facebook? That's me naman on Facebook. Of course, meron akong personal account and I have yung para sa home search. Tapos meron pang isa yung IG naman. Ito naman yung uh, so merong major social media account na pwede nating pakinabangan bilang mga real estate broker. So napag-usapan natin before, siguro mga over a month na rin yung YouTube and then Facebook, and then Instagram, and this time around, TikTok na tayo. Ayan. So, alam nyo ba, ang TikTok, or meron na ba lahat na ba ng ating participant ngayon may TikTok na? Meron tayong 30 participant, or all of you meron ng own TikTok account, whether personal or uh, professional account, yung inyong mga business account? Sige, pwede kayong mag-type para alam ko kung sino yung relate dito. Pwedeng type nyo yung number 1 kung kayo ay may TikTok account na. Tingnan natin. Marami ba? Ayan, halos naman may mga TikTok na yung may account ba? Ang tanong, napapakinabangan nyo ba siya sa inyong real estate profession, inyong TikTok account? Pwedeng yes, you can type in yes. You can type in no kung hindi naman. Parang, si Elijah may account lang. O sige, this time, yung account mo na yan, mapapakinabangan mo na yan. So let's dive in na sa our TikTok mastery. Open ko lang yung malaking slide para mas kita. Ayan. So for today's topic is TikTok mastery, or pwede nating sabihin na how to start and grow your TikTok for real estate professional. Lahat naman dito ng umaattend nasa real estate, di ba? Whether you're a licensed broker or licensed sales agent or sales agent, di ba?
So ito yung magandang topic talaga na napapanahon kasi marami naman nagti-TikTok pero hindi lahat napapakinabangan yung kanilang TikTok account sa kanilang pinagkakaabalahan. So, as this is a step-by-step guide to build a TikTok presence. Pero yun nga, prior to explaining all of this, bigyan ko kayo ng konting idea. Di ba before, naririnig nyo naman na yung TikTok, pero bago nagkaroon ng TikTok, merong Dub Smash. Sino nakakaalam pa ng Dub Smash? Doon sumikat si Maine Mendoza or si Yaya Dub. Dub Smash yun, bago TikTok, Dub Smash muna. That was siguro mga 2016. Tapos 2017, naririnig niyo ba yung Musical.ly? Yung mga parang kanta-kanta, mga dub ng mga kanta, pwedeng dub ng ng mga sayaw. So mga wala na yon kasi na palitan na yun ng TikTok. Yung TikTok, nagkaroon dito sa Philippines noong 2018 pa. So actually sa buong mundo kasi before nasa ano lang siya, nasa China kasi parang China ang nagpasimula ng TikTok. So, nung 2018, nagkaroon na dito sa Philippines. Tapos, 2018, 2019 din, nagkaroon ng pandemic, 2020. So, nung 2020, pandemic time, talaga bumongga ang downloads ng TikTok. Even up to now naman, ito yung most downloaded app sa buong mundo. As in talagang sobrang daming nagda-download nito. Sa Pilipinas, siguro ngayon baka meron na tayong 45 million active user ng TikTok. So imagine niyo kung 45 million dyan, marami diyang mga potential buyers na pwedeng makakita ng bahay na binibenta natin or ng property. So ayaw naman natin ma-miss yung mga tao na active din sa TikTok. So before, parang iniisip natin, TikTok, di ba, parang sabi, nag-TikTok ka na naman. Ang tingin nila, yung mga sayaw-sayaw, mga pakita ng talent, mga kanta-kanta, pero mostly, di ba, sayaw yung, parang nagsimula siya before as lang, parang mostly dance-dance. So, dami rin sumikat dyan. Pero after the pandemic, nag-start siguro mga 2021, 2022, talagang hindi na lang basta simpleng sayaw-sayaw ang TikTok. Pag sinabi mong TikTok, napakalaki na ng reach niya, whether ipinapakita mo yung talent mo, yung mga dancing na yan, dancing skills, whether nagbibenta ka ng product, or whether nagtuturo ka, ah, mag-isip pa kayo ng mga industry na nasa TikTok. Although ang dami ngayon mga TikTok affiliates, pero nandito rin yung mga nagluluto, mga kung ano man yung pinagkakaabalahan nila. So, syempre, hindi rin nawawala dito yung property or real estate. Although, hindi pa naman sobrang daming broker talaga yung nakaka-utilize nito, it's about time na since TikTok is a free advertisement, parang why not? Bakit hindi natin i-maximize siya at ipakita natin ang mga listings natin or at least makilala yung brand natin ng real property natin. So it's about time na TikTok hindi lang pang entertain, rather to promote our listings or to promote ourselves as a real estate practitioner para makilala ka kasi it builds credibility, di ba? So, yun na nga ang advantage ng mga social media na meron ngayon, which is, ito na yung isa sa pinaka-most downloadable social media, downloaded pala. So, TikTok, libre yan. So, sana mapakinabangan natin even YouTube, even Facebook Reels, even IG, even Twitter, lahat mga free, di ba? Parang wala nang reason para hindi tayo magkaroon ng benta or hindi tayo makakuha ng maraming leads. Kasi ang dali-dali na lang talaga na mag-market ng ating mga listings. So, now let's start sa ating TikTok mastery or how to start and grow your TikTok. Yan. So, ito pakilala muna ako. Ako yan. That's me. Medyo matagal-tagal na rin tayo sa real estate. So, ayun nga ang sabi ko, masanay tayo makipag-usap sa mga kliyente, maghanap ng mga titripping. So, I've been in real estate for quite some time. So, somehow, alam ko na rin yung in and outs ng ating trabaho. That's me. At nakita niyo yung mga social media accounts ko. So, don't forget to follow and subscribe para pag may questions kayo, pwede nating pag-usapan. Alam mo tayong mga pare-pareho mga real estate group. Syempre, we can help one another, di ba? So, that's me. And
So, ito ang aking masasabi. With TikTok, real estate becomes less hard and complicated, opening up new possibilities for success. Ang dami nang napayaman ng TikTok. Kasi ang dami nang bumili ng product. Basta parang ang dami nang sumikat. So tayong mga real estate broker, wag tayong magpapahuli, di ba? Dapat mapakinabangan natin siya in such a way na dadami yung leads natin at magiging sale siya. So marami na rin tayong magiging benta. So, pero syempre bago ako mag-TikTok, actually hindi pa nga ako marunong mag-TikTok ng time na ng mga pandemic time. Pero nagtatry ako magsayaw-sayaw, wala ano lang, nakiki-drive dun sa mga kabataan. Ah, hindi pa rin ako marunong mag-create ng account nung mga panahon na yun. So, yung anak ko lang, siya lang yung nag-create ng account para sa akin. Tapos, yun nga, na-download ko siya. Tapos, naano ako, para ba akong parang na-addict. Talagang, scroll lang ako ng scroll. Enjoy na enjoy ako manood ng mga kung ano-ano, mga nakakatawa, mga nakaka-inspire, mga products, ganyan. Sabi ko, ang galing naman pala ng TikTok. Nakakaubos ng oras. As in, nakakapuyat nung time na yun. Kasi, ano lang naman ako, nagko-consume lang ako ng TikTok, hindi ako creator. So kung ikaw nag enjoy ka sa panonood ng mga TikTok, that means you're consuming TikTok. Ang gagawin natin ngayon, ikaw naman yung magiging creator, ikaw naman yung i-consume ng mga manonood ng TikTok. Maaaring ang manonood. So syempre depende kung yung mga viewers mo, depende sa content mo. Kung ang content mo, yung mga pinapakita mo is about real estate, syempre ang ma-attract mong mga consumer or yung mga manonood sa'yo is also yung mga potential buyer, yung mga nag-a-aspire na magkabahay or interested sa real estate, yun yung magiging yung mga followers mo or mga viewers mo ng iyong TikTok. So let's be a creator, hindi lang yung nagko-consume starting today. Leverage the power of this phenomenal platform. Totoong phenomenal siya. As in, buong mundo, nagkakagulo sa TikTok. Ang dami ng napayaman, napasikat. Yung mga simpleng mamamayan lang ha, na siguro kung wala yung TikTok, hindi pa nila na-achieve yung success na gusto nila. Pero but because of TikTok, ayun na sila. At somehow, pwede rin naman natin gawin yun as real estate professional, di ba? So, let's see how it can elevate your real estate career. Makakuha tayo ng mga mas marami pang audience aside sa mga existing natin mga clients. So stop consuming TikTok. It's about time to be a creator. You are a creator kapag nagpo-post ka ng mga videos mo at saka ang maganda, yung pinost mo sa TikTok, pwede mo i-cross-post sa ibang social media account mo, whether Facebook Reels or IG Reels or Shorts and uh, ano ba ba? Mostly iyon. Pero alam nyo ba, sobrang na-intimidate or natakot yung Facebook at YouTube at Instagram. Kasi sobrang dami talagang mga tao sa TikTok. Parang halos lahat nagti-TikTok na. Tapos parang feeling ng Facebook, parang napag-iiwan ako. Hindi tayo pwede mapag-iwanan. Ganon din yung feeling ng YouTube. Ganon din yung feeling ng IG. Kaya alam nyo ba, itong, di ba, sikat na sikat naman yung mga 60 seconds video or 1 minute video na yan, nung lumakas yung TikTok, nung na-threaten ng Facebook, kaya nagkaroon ng, siguro after a year pa, nagkaroon ng Facebook Reels. Kasi di ba dati wala namang mga 1 minute video, wala namang Facebook Reels, wala namang YouTube Shorts. Pero dahil nga sobrang lakas ng TikTok, ayun na, nagkaroon na ng mga Reels. Parang they compete. Kailangan kasi mag-compete. Otherwise, paano mangyayari sa kanila? Matatalo talaga sila ng TikTok. Pero ngayon, ang TikTok naman, meron na rin siya mga long form. Di ba dati, 30, ay sorry, 1 minute lang talaga. Strictly 1 minute. Ngayon, ang TikTok, meron na silang 3 minutes video, meron na silang ah, 10 minutes video. So kung gumagawa ka ng mga mahabang content about real estate, whether nag-house tour ka, whether nagtuturo ka about real estate, okay na, mahaba na. Kasi minsan sa 1 minute, di mo naman talaga mapagkasya. So at least meron ng 3 minutes na long form video up to 10 minutes, which is mas pinapabura yun ng mga TikTok kapag mahabang video na yung ginagawa mo. Yun naman yung response nila sa Facebook Watch at saka sa mga YouTube long form videos. Ayan. So, kung yung mga konting ano yan, meron tayong mga konting trivias na makakatulong sa atin para mag-grow pa. So, kung lahat meron ng TikTok, make it a professional TikTok account. Kung gusto nyo na mas wider yung reach nyo, mas maraming makakita sa inyo, dapat professional. Kasi iba yung personal account,
parang sa Facebook, meron kang personal account, meron kang professional account. So kung gagamitin mo siya to reach out potential clients, dapat professional yung account mo. So kung meron pa diyang walang TikTok, download nyo na yung app. It's a free app lang naman na pwede mong i-download at madali lang siyang gawin. So, make sure it's a professional TikTok account. Tapos, isip ka ng username. Yung username mo, it can be your name, it can be your realty name, basta kung ano yung real estate brand mo, kasi yun yung pinupush mo dun sa iyong account eh. Kagaya ko kanina, kung napansin nyo, pinakita ko sa inyo yung TikTok account ko, Home Search PH. Pinakita ko yung YouTube ko, Home Search Philippines. Yung Facebook ko, Home Search PH din, pati yung IG. Kailangan consistent. Yung kung ano yung pangalan mo, it's either your name kung talagang gusto mong ano yung pangalan mo, parang ikaw yung brand, yung sarili mo. It can be your name na sana madaling tandaan, di ba? At the same time, it can be your real estate company. Kung ano yung real estate firm mo, bawa, Remax, kunyari lang. Dapat consistent. Kaya pag hinanap ka ng tao sa TikTok, dapat yung pangalan mo sa TikTok, yun din ang pwede nilang hanapin sa Facebook, yun din ang pwede nilang hanapin sa YouTube. Kasi malilito sila kapag iba yung pangalan mo sa TikTok mo, iba yung pangalan mo sa Facebook mo, di ba? So, make sure na same yung mga username na gagamitin mo. Tapos upload ka ng profile pic, hindi pwedeng blanco, hindi pwede walang picture. Pwede kang mas ano lang, mas personal lang ang dating kapag ang gagamitin mo picture. Kung ikaw talaga yung parang head ng iyong company, ng iyong real estate, preferably yung picture mo na lang. Ikaw mismo, yung face mo, yung gamitin mo. Pero kung pwede mo rin naman gamitin yung logo ng company or pwedeng picture ng bahay. Kaya lang kasi parang yung tao, mas nagkakaroon sila ng traction or mas parang nagbibigay sila ng tiwala kung sino yung tao na nakikita nila. Kasi may mukha eh, meron kang parang pinapakilala mo yung sarili mo. So kung ako lang, kung masasuggest ako, I'll rather put my picture na medyo professional looking naman. Yung maganda ka, medyo edit mo ng konti, marami namang mga app na nakaka-enhance na picture. Pero ikaw pa rin yun. Kumbaga mas in-improve mo lang kasi syempre picture na nga dapat kailangan. Ano yung maganda. At saka mas professional ba? Pero kung ano naman, kung medyo shy type ka, pwede naman yung logo ng inyong company. Okay. Tapos write a bio. Dapat ilagay mo sa bio mo kung anong specialty mo. Like, bawa, specialize ko sa pagbibenta ng mga condominium, specialize ko sa pagbibenta ng mga, let's say, ano bang tawag doon, yung mga project selling, kung yun talaga yung specialty mo, include mo yun. Tapos yung location mo, kung bawa nasa Baguio, kagaya ko, lagay mo yung location. Kasi parang ang mangyayari, yung mga buyers, parang naghahanap sila ng broker sa Baguio, ikaw yung number one on their mind kasi nakita nila yung location mo. Tapos yung contact details mo. Kasi pag professional account, pwede kang maglagay ng iyong telephone number, ng iyong email address. So, contactable ka sa mga makakakita ng iyong video, yung mga potential buyer na ma-attract sa iyong mga videos, less especially sa bio mo, pag nalaman nila, pwede ka nilang kontakin. Okay, is that understood mga ating mga brokers and agents? Yes, move tayo. So, TikTok tactics. After natin mag-create ng professional account, kailangan maintindihan natin kung ano yung basic ng TikTok. Pag nakapag-download ka na, bawa, mamaya pagkatapos ng webinar natin, it's either mag-download ka or if nakapag-download ka na at meron ka na talagang TikTok account, explore mo lang kasi marami kang makikita doon. Yung mga settings niya, kung paano yung mga creator tool, nandun lahat yun. Napakasimple na lang. Ako na walang kahilig-hilig before sa mga ganitong bagay. Parang itong mga lahat ng mga social media apps, mga ano na lang siya, mga user-friendly siya. Hindi mo kailangan maging knowledgeable sa computer or sa technical para maintindihan. Ganun siya ka-user-friendly. So later, explore mo lang yung TikTok account mo, pag-aralan mo lang siya. Tapos, kung ikaw ay isang real estate, maghanap ka ng mga kagaya mong mga real estate din na nasa TikTok. Tingnan mo kung ano yung mga content nila. Halimbawa ako, tingnan mo yung Home Search Philippines ko or Home Search PH ko. Combination siya. Meron akong mostly yung mga house tour, mga ano lang, walkthrough. Meron ako niyan. Nagagawa din ako ng mga content na kagaya ng
yung parang natuturo ako somehow. Mga saglit lang naman yung mga 1 minute video. So, tingnan mo kung ano yung sa palagay mo kaya mong gawin. Tapos, i-follow mo yung mga ganung ano, mga creator na kagaya mo rin na real estate professional. Kasi makakakuha ka sa kanila ng idea kung paano gagawin mo sa sarili mong TikTok account. Makikita mo kasi doon kung ano yung malakas nilang video. Parang you can do the same na, ay, ang daming views. Meron siyang 4 million views. Meron siyang 3 million views. O, di ba? So, you can follow that. You can interact sa mga kagaya natin na real estate agent na or brokers na nasa TikTok din. Bawa ako, makikita nyo dyan, ano ba yung nagba-viral? Kanina lang nag-post ako, mamaya check nyo, nag-post ako ng mga question and answer, parang pinost ko. Kanina lang to, ano bang sinabi ko dito? Ang bilis, meron na akong 38 views. Ang tanong ko dito, paano pag namatay na yung nakalagay sa titulo? Part 1, kasi ang dami nito eh. Ang bilis niyang dumami yung views. Tas ang dami niyang, marami rin siya mga nagko-comment. Kasi may mga nakaka-encounter ng ganung problem eh. So, study other similar successful real estate agents and brokers on TikTok. So, pwede mong i-copy kung ano yung kung ano yung gumagana sa kanila. Number 3, familiarize yourself with popular real estate related hashtag and trends. Pag nag-post ka, hindi ka lang basta mag-post ng video ha. Make sure na meron kang hashtag. Hindi mo pwedeng makalimutan yung hashtag. Ang hashtag kasi merong parang universal or popular hashtag. Pag sa ating mga broker, ang popular hashtag natin kung nagbibenta tayo ng bahay, hashtag house and lot for sale, hashtag condominium for sale, hashtag house for sale, hashtag house and lot for sale Philippines, hashtag real estate Philippines, hashtag real estate, yung mga ganon, yun yung mga popular hashtag. Pero, syempre, meron ka ding yung parang niche na hashtag. Let's say, ang ilagay mo, house for sale in Baguio, condominium for sale in Baguio. Yun yung mga talagang parang ang makakakita lang nun, magka-type in nun, yung talagang naghahanap lang sa specific na location na gusto nila. So, use that hashtag. Ang hashtag naman, parang hindi naman siya restricted lang to a certain hashtag. Basta anything related dun sa iyong video, pwede mong gawing hashtag. Halimbawa, ako naglalagay ako na uh, house and lot for sale with swimming pool kung talagang yun yung gusto kong i-emphasize doon. So, isip ka na lang ng mga hashtag mo. Okay, let's move on. Ito yung mga content ideas. Kasi, kailangan pag gumawa ka ng TikTok account mo, whether TikTok account or any other YouTube or Facebook, kailangan meron ka na kagad naiisip, pwede mong ilista, mas maganda. Kasi kailangan yung content mo, parang worthy na panoorin. So, eto yung mga pwede kong isuggest sa inyo na ano bang magiging content ko sa aking TikTok na videos being a real estate professional. Yung number 1, mga tips and tricks. Ito yung mga tipong nagtuturo ka. Sabihin mo, what are the tips in buying a condominium unit? What are the tips in buying house and lot? So, isip ka na, pwede ka naman mag-research online. Uso naman ngayon ng ChatGPT, uso naman ng Bard or yung mga AI. So, gagamit ka lang doon ng sa palagay mo, mga videos na pwedeng makatulong doon sa mga home buyers or sa mga property buyers. So, isip ka na, it's up to you kasi depende nga kung anong talagang mas type mong gawin. Ito lang suggestion ko, yung tip and tricks. Number 2, do's and don't. So, mga do's in buying a real estate, do's in buying a house and or parang yung don'ts naman, don't buy a house until you read this or until you watch this. Pwede kang gumawa ng mga ganun. Kasi yung mga home buyer, parang papanoorin muna nila yun talaga kung nasa stage na sila na it's about time to buy a property. Tapos makikita ka nila, they will watch you from start to finish kung ano yung pwede mong maitulong sa kanila. At pag ginawa mo yon, malaki yung chances mo na talagang mag-grow yung iyong following sa TikTok. Tandaan mo, lahat na nagpa-follow sa'yo, it's either a future buyer or a now buyer. Meaning, pabili na yan ng bahay at nakita kanila, pwede mo silang mabentahan kapag parang nagkaroon ng tamang match yung property na hinahanap nila doon sa ino-offer. So, you are helpful kapag nabibigyan mo sila ng mga ganitong content, yung mga do's and don't. Pwede rin naman yung common mistake to avoid pag bibili ng property.
So, ito yung pinost ko just yesterday or kanina, yung Q&A session. Kasi ito namang Q&A session na to, para ka lang magbibigay ka ng questions na sa palagay mo may makaka-relate yung mga viewers mo. Siguro ako meron ako nag-viral, over 600 views, 600,000 views. Sinabi ko lang kung anong gagawin mo pag namatay na yung nakalagay sa titulo, something like that. Basta mga several Q&As, check nyo later dun sa ating TikTok. Actually, paano pag namatay na yung nakalagay sa titulo? Kasi syempre, alam, makaka-relate yung mga property owner dahil syempre may titulo sila, di ba? O kaya naman, paano mag-transfer ng titulo sa pangalan mo? So nag-iisip lang ako ng mga question na tingin ko makaka-relate yung mga manonood. Halimbawa, safe ba na bumili ng lote na tax declaration lang, walang titulo. So very helpful, and alam nyo, lalo na nung pinost ko siya hindi lang kasi ako cross-post ako lagi, hindi lang yung pinost ko sa TikTok, ipopost ko rin yun sa Facebook Reels, ipopost ko rin na sa YouTube. Tapos sobrang dami talaga nagtatanong. Siguro hindi ko na matandaan. So, 500, question. So, syempre, pag nagre-reply ka dun sa mga nagtatanong sa'yo, na, feel nila na pinapansin mo sila. So, ang ending, follow ka talaga nila. Tapos, eventually, buyer pala sila. So, bibili rin sila sila. So, mas credible ka na sa kanila. So, pwede niyong pakinabangan yung Q&A sessions din or isip kayo ng question na dapat mas maganda kung kaya niyo talagang sagutin or alam niyo nasa ano niyo yan. Parang forte niyo yan. Kaya niyo siyang explain. Ayun. So, move on tayo sa property tours. Ako naman, syempre, ang intention ko makabenta ng mga property. So, mas marami talaga akong property tours. Pwede nyo rin gawin yan. Kasi, pag sinabi mong property tour, i-video mo yung property na binibenta mo. So, ang dali lang. Tsaka dito sa TikTok, hindi mo kailangan maging professional, hindi mo kailangan magandang camera, hindi mo kailangan maging videographer. Just use your phone. Mas maganda lang kung yung phone mo medyo high resolution yung video. Tandaan nyo sa simpleng camera na to, I mean sa simpleng cellphone na meron tayo, pwede tayong mag-create ng maraming videos. Tapos, tayo lang, hindi natin kailangan ng ibang tao, hindi natin kailangan ng professional videographer na babayaran mo pa. Wala, hindi na. Pag TikTok ang pinag-uusapan, as simple as your cellphone, ikaw na bahala, galingan mo na lang syempre kumuha ng mga videos. Ayan, bago ako mag-video ko tong condominium kung nasan kami ngayon, cellphone lang ang gamit ko. Walang editing yan. Parang, siyempre, gagawin ko yung una kong video, ganyan. Pagtingin ko, parang hindi ko type, pwede ko namang ulitin. So, di ba? Not complicated. Simple. At after mong i-video, immediately pwede mong gawa ng voice over kung mas type mo yon. O kaya naman mismo habang nag-video ka, pwede ka na magsalita. Sabihin mo, the lot area of this property is about 200 square meters, may 2 bedrooms. Alam mo yun, para mabilis. Pero ako kasi mas type ko parang mas type mong mag-voice over. So, ganun lang. Kasimple. Property tours. Tapos marami na magtatanong kung available pa yan. Tandaan mo, pag gumawa ka sa TikTok, pwede mo na ilagay sa lahat at libre lang, walang bayad, di ba? So, property tours, yan yung lagi ginagawa ng mga typical na nagti-TikTok ng mga real estate broker na kayang-kaya mo rin gawin sa iyong TikTok account. Market updates, let's say, nagkaroon ng pagtaas ng signal value, pwede mong i-broadcast sa mga followers mo na, o nagtaas na yung signal value ng Parañaque just last October. So, ibig sabihin, tataas na rin yung value ng mga property. So parang naging aware sila na, ay ganito pala yung nangyayari yung mga viewers mo. Pag ginagawa mo yun, laging mataas yung ano nila sa'yo, yung tingin nila sa'yo na you are a reliable agent, reliable broker. Pwede rin naman behind the scene, looks at your business. Pwede mong i-video yung nangyayari sa office nyo o habang nagawa ka ng mga videos mo nga. Bawa, nag-housework ka. Bawa, YouTube naman yan, pwede mong i-video yan. These are the content ideas na kayang-kaya nyo nang gawin. Kasi ang dami, di ba? Hindi lang simpleng property tours na kagaya ng ginagawa ko. Ayan pa yung iba. Lalo na sa mga magagaling mag-explain. Pwede nyo explain yung mga tips and tricks, do's and don'ts. May mga gumagawa na yan. Pero kasi nga, kailangan consistent para talagang mag-thrive ka. Move tayo. Ito naman, grow your audience. Be strategic.
Para mag-grow yung audience mo, number one, kailangan mo talagang gumamit ng hashtag. Pag wala kang hashtag, hindi ka searchable. Kasi yung mga naghahanap ng mga content na naglalagay sila ng parang mga keywords, yung keywords na yun yung mga hashtags naman na gagamitin mo. So, always remember to put hashtag. Tapos, engage and, teka lang, hindi ko lang makita. Engage and interact. Remember, kapag nag-post ka ng video, malaki yung chances na may mag-i-inquire, may magtatanong, sabihin magkano ba yan, saan yan, or any questions na related dun sa pinost mong video. Always try to reply, interact ka dun sa nag-inquire sa'yo. Tanungin mo kung gusto niya bang makita in person, gusto niya bang magpa-tripping. Ayun. So, through that, magkakaroon ka na ng mga following kasi alam nila na ano, hindi ka snobero, hindi ka snob. Kasi marunong ka mag-reply. Marami kasi nagpo-post, hindi naman, pag tinanong, hindi naman sasagot or hindi naman nagre-reply. Pag marami na, buka ka na lang nung magre-reply sa mga inquiries mo. Pero pag nag-start ka pa lang, kahit ikaw muna, para alam nila na ikaw mismo yung sumasagot. So, mas mapiplease yung mga potential buyers na yan kasi alam nila na ano ka, responsive. Pero kung, halimbawa, gusto mo na talagang dumami yung following mo, gusto mo na agad makabenta using TikTok, pwede kang mag-run ng TikTok ads. Dun sa settings ng TikTok or sa creator portals, meron dong, i-click mo lang, very simple lang naman, parang nakalagay doon, promote. Click promote. Pag kinlik mo yung promote na yun, may choices ka na kung gano'ng katagal mo siya ipo-promote, kung magkano yung budget mo, halimbawa isang araw lang or 2 days lang. Tapos may choices ka din kung anong pwede mong gawin. It's either gusto mo bang, tatanungin ka kasi meron kang pwede i-click doon. Gusto mo bang dumami yung views mo lang? Or gusto mo bang dumami yung mga likes mo lang? Or maraming engagement lang? Or gusto mong makabenta ng product? Nandun na yon sa TikTok app. So very easy to use. Very simple lang. Okay? O yung mga questions nyo ha, maya-maya iyan natin yan. Isagutin natin yan. So, ito naman. Consistency is the key. Applicable sa lahat ng ating mga pinagagagawa sa buhay, sa ating trabaho, sa ating career. Ganito rin syempre sa Facebook, sa Reels, sa TikTok, sa YouTube, basta sa lahat ng social media, especially sa TikTok. Very important na meron ka talagang schedule ng iyong pag-upload. Sige nga, tanungin natin ang mga participant natin. How often you upload sa inyong mga TikTok? Is it every day? Every other day ba? Weekly ba? Monthly ba? Sige, pwede niyong i-type in siya. Kung bawa daily, weekly. Ayun. So, kailangan talaga consistent kahit saang bagay naman. Kahit nga sa pagpapapay. Diba? So, sa TikTok, kung kaya nyo rin lang na mag-araw-araw ng upload, try nyo na. Mas maganda. Parang everyday meron kang pinopost. Tandaan mo pag nag-post ka sa TikTok, pwede mo nang i-post sa Reels, pwede mo nang i-post sa YouTube Shorts, sa IG Reels. So, isang video mo pa lang, nasa 4 na social media na yan. Ako kasi ang ginagawa ko, pag lumabas ako, halimbawa, nasa house tour ako or basta nasa labas ako, mag-video na ako ng kung ilang bahay yung kaya ko i-video. Meron akong 1 minute video na ako mismo yung kumuha. So, sa cellphone ko lang, binibidyo ko yung bahay. Pangalawa, kung kasama ko yung videographer ko, halimbawa, nag-house tour ako, sasabihin ko, paki-video mo naman ako. So, meron akong 2 video na yun. Yung isang wala ako, meron akong isang nandun ako. Yun yung ginagawa ko. So, 2 video na kaagad. Tapos, meron pa akong video na nakaganit. Di ba, ito, usually kasi ganito yung ginagawa natin. Parang naka-portrait. Sa isang bahay, meron akong 3 klase ng videos. Meron pa akong nakaganyan. Ito na yung landscape na. Ito na yung 3 minute video. Depende, basta sobra siya sa 1 minute. Pwedeng 2 minutes lang, 3 minutes. Pero depende kung malaki yung bahay, umabot ng mas mahaba sa 3 minutes. Sa isang bahay, meron akong 3 post sa TikTok. So, ganun din yung pwede nyong gawin. Yung nandun kayo, kung may mag-video sa inyo, at yung ganyan yon, yung naka-landscape para naman sa long form video. Kasi si
si TikTok just, I think mga few months ago, ini-encourage siya na yung mga long form videos, yung mahahaba mga 3 minutes. Mas binuboost na yun, mas marami akong viewers kapag 3 minutes video. Kasi nga parang, I think they're competing sa YouTube, tsaka sa Facebook, pagdating naman sa mga long format videos. So, consistent ha, kailangan everyday. Pero kung hindi naman, at least every other day. Pero kung gusto mo talagang bumongga ang iyong followers dito, kung kaya mo mag twice a day, umaga, hapon, umaga, gabi. Kung kaya mo pa 3 times a day, umaga, tanghali, gabi, pwede rin. Ako kasi medyo marami na ako naging videos. Ang ginagawa ko, wala naman talaga ako na video na na house for today. Busy ako, dami kong pinagkakabalahan. Ang ginagawa ko rin, nire-repost ko na lang yung mga previous video ko, yung mga dati na hindi pa nabibenta. So may content pa rin ako, tapos marami pa rin nakakapanood. So ibig sabihin, hindi talaga ako nawawala ng post kasi nga, yung mga old videos ko, nire-repost ko as long na available pa. Yun yung mga sa property tours. Pero kung halimbawa, yung mga questions and answer, parang nagbibigay lang ako ng mga tips, ayan, parang na-post ko na noon, nire-post ko uli ngayon. Pero, syempre dapat galing sa'yo yung I mean, original content yun. Sa'yo rin galing yung video na yun. So, yun. Mamaya, itutuloy natin to. Meanwhile, magbe-break muna ako para basahin lang ang aking other things to discuss. I'll give you back to Stephanie. Thank you so much, Miss Eva. Ang ganda naman ng topic po. Very, very useful. And of course, I'm sure you guys, meron na po kayong natutunan. Kahit nasa first floor po tayo ng presentation, Miss Eva, meron pa pong coming po, guys. So, wag muna po kayong lumabas ng webinar. So, let me know if you guys are learning. Type in learning in the chat. Feel free din to share kung ano po yung natutunan po ninyo right now. So that we'll have some feedback as well from you guys. Kumusta na? How are you guys doing? Maganda ba yung topic natin today? Ano pa yung natutunan ninyo? So let me just share very, very quickly my slides ulit. While you guys are putting in the chat, nakaka-motivate daw. Nice topic. Yes, of course, definitely. I definitely agree na maganda talaga yung topic natin today. It's very, very relevant sa ating, of course, real estate na journey. Tama po ba? And of course, here sa Dazzle po, we are sharing a lot of webinars. If you guys have noticed, if you have been with us for quite some time, marami na kaming mga hino-host na webinars. Iba't iba yung mga topic po natin. Meron tayong Facebook Reels, meron tayong YouTube marketing, sales topics. So right now, the reason why we're sharing a lot of different platforms is kasi alam naman natin na here in the real estate industry, dapat we are on top. Tama po ba? We are on top of whatever is digitally trending. Kasi if hindi tayo mag-a-adapt, if hindi natin alam yung mga existing na mga platforms kung saan natin pwede makuha yung mga buyers and leads natin, mag-stagnate po tayo. And then there's a lot of brokers and agents out there na mas aggressive, na mas grabe sila mag-post on social media. So baka ma-behind tayo if we're not aware kung paano po mag-navigate ng ating mga social media platforms sa mga digital tools. So, of course, we're sharing YouTube, Facebook, TikTok, and at the same time, we would like to share with you guys yung sariling atin naman po. So, this is a platform made here in the Philippines. So, we would like to share with you si Dazzle po. And if you are not yet familiar with this, then this is actually a very, very useful platform din. Iba yung purpose niya. So, hindi po siya real estate marketplace at hindi rin po siya parang social media, but rather it is a tool for you to be able to capture and to secure din yung mga leads na nakukuha ninyo sa social media. So, paano nyo po siya mama-maximize yung mga postings ninyo on social media? So, this is one way to do it. Sorry, nakikita niyo po ba yung screen ko? Or on Dazzle, nakikita niyo ba yung Dazzle screen ko? Or ano po ba yung screen niyo po na nakikita? Let me know if you can see my screen already. Hindi. Okay, how? Share.
How about that? Nakita na po ba or wala pa rin po? If hindi pa po nakikita, Miss Eva, can I ask you to stop share muna? Kasi yung nakikita yata is yung screen ni Miss Eva. So if you can, ayun. Alright, so nag-stop share na si Miss Eva. And here we go. How about that? Ayan na. Meron na po. Ayun, alright. So now we're gonna share with you guys itong bagong tool. So this is a new tool. I would say it's very new. And this is something that you can use to maximize po yung mga buyers, mga leads na nakukuha po ninyo on social media. So I'm a broker myself. So natatry ko itong platform na ito. And definitely, I can share with you kung paano nyo po siya ma-maximize. So ano po talaga si Dazzle? So here are some of the things that it can do. So you can organize your listings in one easy to access place. So whether you are a project seller or nasa brokerage po kayo, napaka-useful po nito kasi hindi na po nawawala yung mga details at mga information about the project that you are selling. Kasi let's face it, hindi natin memorize, right? Yung lahat ng mga lot area, floor area. At minsan, I'm sure the usual na ginagawa natin is nilalagay natin yung information sa notes o kaya sa Facebook. And most likely, after a while, nawawala yun. So initially, andyan lang. Pero after a few months go by, nasa na nga yun yung detalye, nasa na nga yung mga photos, ganun. So, Dazzle can help you organize your listings in one easy to access place. Plus, it can create shareable links of your listings and you can share to your clients and on social media. So, yun po yun yung kagandahan nun. Kasi yung whatever you upload on Dazzle, meron kayong makukuha na shareable link. And later, I will show you how that looks like. And of course, one of the yung malaking benefit talaga ni Dazzle na hindi talaga available sa iba is you can create a personal real estate website in 3 very, very easy steps. So kahit hindi kayo techie, kahit hindi kayo, wala kayong alam in how to make a website, so Dazzle makes it super duper easy. Makakagawa po kayo ng yung sarili ninyong real estate website. So here are some ways that you can apply it, no? So you can organize the way you send information to your client. So again, meron po tayong shareable link ng ating presentation na ginawa sa Dazzle. So, if nag-chat po kayo ng mga buyers ninyo, you can just send that link to your client. So, this one is actually a real screenshot ng conversation ko ng client ko. So, we're talking on WeChat. WeChat ba yun? Yes. And then, sinend ko sa kanya yung Dazzle links ko sa mga properties na pinipilian niya. Kasi mahirap yung tipong ang dami mong photos sinesend, ang dami mong sinesend na information, details, lot area, floor area. Yung nangyayari, naku-confuse si buyer. So, what you can do is you can send a summary, like yung title ng listing niyo, and then you can send the link of that listing para si buyer mas organized yung way na pag-browse niya sa mga listings and projects that you are selling. So another thing is you can actually give your clients an easy way to view your portfolio of listings and projects. So I also post in my YouTube account din, yung Dazzle website ko, para yung mga buyers na who are watching my YouTube na channel, yung mga house tours ko, minsan baka hindi nila afford or hindi nila type yung house na showcase ko on YouTube. But baka they want to see my other listings. So, sinishare ko rin yung link ng personal website ko doon para ma-redirect sila, mapupunta sila doon sa website ko. So, doon na sila mag-browse. Ano pa ba yung mga other available na properties ko. And of course, you can funnel your clients to your website. Ito yung pwede niyang gawin. Like if the buyer is browsing around, whether it's in Facebook Marketplace, tapos nakita niya yung link niyo, yung property ninyo that you're selling, if makikita niya yung website link niyo din, tapos mag-click siya doon, makukuha niyo na yung client na yun kasi they will start browsing yung mga
listings ninyo all in one organized place and all of the listings are yours. So, parang mas-secure nyo na yung buyer ninyo. So, ito po yung sinasabi ko. So, when you're posting on Facebook Marketplace, lagyan nyo yan ng Dazzle link ninyo para si client, magkiklik sila ng link ninyo, pupunta na sila sa website ninyo at hindi na sila makaka-browse ng iba. Lahat ng nakikita nila na listings or projects are already yours. So, lahat ng numbers sa'yo na, 'di ba? Lahat ng mga listings na nababrowse nila sa'yo na. So, it is most likely na sa'yo sila mag-i-inquire or magbo-book. So, let me show you the actual kung paano ba yung itsura ng Dazzle website natin. Ayan. So, how do you go to Dazzle? So, I'm using desktop, right? But you can also use mobile for this. Punta lang kayo sa dazzle.co. So, no need to download anything anymore. Wala nang kailangang i-download na app. And you just click, if it's your first time, get started for free. So, click lang kayo ng get started for free. So, dazzle.co and then you get directed to the landing page. And if it's your first time, sign up muna kayo. So, you can sign up using your Google account or you can also sign up manually. So, let's say, eto po yung mga detalye ko. Alright, and then I'm gonna put in if I'm a broker or salesperson. Tapos, lagay lang ako ng email address. So, make sure it's a valid email address, guys. So, yan. So, ano ba yung Dazzle domain name? So, that is what your website name will be. So, let's say, ito po yung gusto kong name. Or, let's say, Stephanie Uy 1. Yun yung gusto kong name. And yung email ko is that one. So, and then I will click sign up. So, ayun. Meron na. So, if meron na, I'll just sign up, right? So, I'll just click on the sign up. Ito yung actual na account ko. So, you guys can see. So, once you've already started uploading, so this is my account kasi. So, nakikita niyo na meron na akong mga listings na nailagay. So, this is what I mean when I say na you can organize your listings po. So, eto po, lahat ng mga listings na in-upload ko na. So, whenever meron akong client na nagtatanong, like for example, meron ka bang bahay which is selling for around mga 8 million yung presyo? So, pupunta na ako sa Dazzle ko. Tapos, ano nga yung mga 8 million ko dito? So, ayan, meron akong isa, di ba, dito sa taas. So, I'll just click on that. And then, I can actually share this link to my client. So, i-copy ko lang, click ko lang yung share button. And then, I can also share that with you guys here. Ayun. So, medyo hindi lang clear tong photo na to. Let me choose another property. Let's say ito. Para mas maganda. Ayan. Oh, so, mas malaki yung resolution ng mga photos nito, ng bahay na ito. So, ayun. So, nakikita ng buyer yan. So, when they click on the link that you're sending, nakikita niya yung mga photos. So, they can browse through a lot of photos. And aside from that, nakikita niya yung mga detalye. Kung magkano yung bahay, ano ba yung mga detalye, lot size, floor area, yung description ng bahay. So, ikaw din as a broker, hindi na mawawala yung mga details ninyo. You can even put in your license details. And si buyer, they can also browse through your other listings din. Baka kasi na meron silang nagustuhan sa mga listings ninyo na hindi mo na-offer sa kanila. Yun talaga yung isang benefit eh. Kasi minsan, di ba, tayo hindi natin ma-realize na si buyer pala
mas malaki pala yung budget nila, mas maka-afford pala sila ng mas malaking bahay, o baka naghahanap pala yun ng mga commercial. So, yung maganda if we share our Dazzle link with our buyer is they can actually browse through our website. So, pwede din yung i-click yung my website ninyo. So, ayan. So, pwede din eto yung i-share ninyo sa buyer ninyo. So, ayun, i-share ko dito. So, ayan. So, if you send this link sa buyer po ninyo, then they can see kung ano po yung mga binebenta po ninyo. So, again, this is useful whether you are in brokerage selling or in project selling. Lalo na kapag naka-project selling tayo, guys, and minsan kasi yung mga buyers natin, akala nila na, okay, etong broker na to si Steph, baka yung binebenta nito is only SMDC. Tapos yung gusto nila pala is Ayala Land, pero hindi nila alam that you're also selling Ayala Land. But if you send them a link of your website, then makikita nila na, meron palang Ayala Land si Steph, or meron pala siyang, let's say, John Dorf, Cebulan Masters, or meron pala siyang Wecom. So, marami palang binebenta si Steph na hindi nila alam ng buyer. So, they can inquire from you. So, of course, whenever they click on a particular property, meron din po tayong inquiry form dyan na makikita ng mga buyers ninyo, right? So, meron tayong send inquiry dito. So, pwedeng mag-inquire si buyer sa inyo. And meron din in every property, nakikita ng buyer yan, na meron tayong form. So, ayan. So, every property listing that you send them, meron tayong contact form that they can reach out to you. So, pupunta yan sa email ninyo directly. And of course, they can call you naman. Kung ano po yung nilagay na number ninyo. So, meron tayo dyan on your website, yung email ninyo, yung number ninyo. So, nakikita yan lahat ng mga potential clients po ninyo. So, again, guys, this is one way for you to really maximize yung mga leads ninyo on social media. So, you make sure na i-post ninyo yung mga leads, yung mga website links ninyo or yung property links ninyo here on social media para maklik yan ng mga buyers ninyo. Let me give you an example. So, kanina, bago nag-start yung webinar, meron pala tayong analytics, guys. So, bago nag-start yung webinar, pumunta ako dito sa analytics ko. And kanina, bago nag-start ng webinar, no joke talaga guys, yung nakalagay is within the last 24 hours, 2 views at 2 visitors lang yon kanina. So I was thinking, medyo konti lang yung views ko today. So what I did was, pumunta ako ng Facebook. Bago lang nag-webinar guys ha. At ito yung pinost ko. So, Bisaya pala ako guys. Nilagyan ko ng konting humor. So, today is, election day. At meron kaming medyo viral today ngayon in our city, na yung isang barangay, Barangay Carmen, parang malaking binibigay yung mga, yung mga yung mga tumatakbo. So, medyo malaki daw yung binibigay. So, if I will translate this one to Tagalog, yung sinabi ko is, baka gusto niyo din mag-invest ng property sa Barangay Carmen kasi makaka-ROI tayo doon. So, parang may konting humor lang. Tapos, nilagay ko yung link ko sa website ko and nakita kong effective pala siya. Effective siya. Lagyan niyo ng konting humor tapos nilagay niyo yung link ninyo kasi dumami yung visitors from 2, talaga 2 lang yun kanina. Naging 15. Yung 2 views ko naging 56. Within bago nag-start yung webinar, wala pang alas 2. So 1 hour, within 1 hour. So tapos nakikita ko rin sa analytics ko ilan ba yung views ng website ko talaga? So, 25 views. Ito yung mga properties na nila. Ito yung tinignan nila. Yung sa Belmiro Uptown, yung Ridgeview Bahay, brand new home ng Xavier. So, marami silang kiniklik yung mga buyers, yung 15 visitors na yun.
So, of course, when we are posting on social media, hindi natin alam, right, kung sino yung potential na buyer natin diyan. 'Di ba? Kasi ang dami nating followers, tama po ba? Kahit simpleng tao lang tayo, marami naman tayong followers kasi marami naman tayong network, especially because we're in the real estate industry and we are selling. So, minsan hindi natin alam, let's say out of the 1,000 or 3,000 friends that you have on Facebook, sino ba sa kanila yung buyer or baka may mahilig dyan sa property. So, one way to funnel them is that we share our link of our personal website and we allow these potential buyers to look through our property listings, and then the next thing you know, baka may mag-inquire na dyan. And true enough, totoong story talaga 'to guys, no joke. May nag-message na sa akin kasi nag-post nga ako kanina before the webinar started. Hindi ko lang ma-share kasi makikita yung pangalan. But yung message niya is, "Hi Steph, friend pala ako ng dad mo. Tapos nakita ko yung post mo. May tanong ako about real estate." So, 'di ba, parang ang bilis naman na may effect by simple posting lang that yung real estate website ko, yung pinost ko, eto talaga yung post ko, this is the one. So, anong oras ko ba? Oh yeah, 1 hour ago and hindi talaga, I'm not joking guys, lahat ng shinare ko sa inyo, totoo yun. So, yun. So, sometimes hindi natin alam kung sino yung potential buyer natin on our social media feed, but we can funnel them more by sharing with them yung real estate website natin para makaka-view sila, makaka-browse sila na meron ka palang mga ganyang properties for sale. So, we will let our website do the work for us. So, yun po talaga yung value. Kapag meron tayong real estate website, kasi hindi natin nga alam na itong buyer pala na ito, buyer pala siya, may potential pala, at saka ano ba yung gusto niyang property. So, we will let them be the ones to scroll through yung website natin, let them look through our properties, kung ano po yung binebenta natin. And then, of course, mag-i-inquire yung buyer na yan sa inyo. So, most likely, mag-i-inquire talaga yan. And, yun talaga, that's part of marketing eh. So, para lang din yung, di ba mga billboard, hindi naman natin alam sino ba yung mga taong nakakakita ng billboard na yan. But because you put out a billboard, there will be a recall of the brand. And baka pupunta yun sa supermarket bumili ng whatever product na naka-display sa billboard. So yung real estate website mo, it's your billboard, it's your personal billboard na ilagay mo dyan sa social media ninyo. Just put out the link, share mo lang yung link. Nakikita yan ng mga clients ninyo. And again, we have the analytics to show na meron talagang mga buyer na pumupunta. So this one, 15 visitors. Hindi ko man makita yung mga pangalan nila, but again, parang same yan of the marketing concept eh, that we just allow these potential clients to look through our listings, makikita nila kung ano yung binebenta ninyo, and the next thing you know, mag-i-inquire yan guys. So, it's all about consistency din. So, earlier, nabasa ko na may nagsabi na, it's all about consistency with TikTok marketing. It's all the same. So, dito din sa Dazzle natin, let's be consistent in posting yung listings po natin. Let's be consistent in sharing yung links natin, whether it's the website link, the property link, sinishare nyo sa client ninyo right away, or yung direct nyo sinishare ng client, or sinishare nyo muna sa social media. But your efforts will definitely pay off. So we want you to be able to capture your buyer leads more through the Dazzle platform din. And I'm sure you guys will find that useful. And of course, consistency po talaga. So, may nagtanong, saan po makita analytics sa Dazzle? So, andito na po siya, ma'am. So, if you are using mobile, sa mobile, meron po tayong top right corner. Meron siyang yung tatlong lines na icon. You click that one. And makikita nyo yung analytics. So, for desktop naman, andito na po siya sa tapat lang ng My Listings. Meron po tayong analytics tab. Click nyo lang po si analytics tab and it will show you kung ano po yung performance ninyo in the last 24 hours
And pwede din the last 7 days or this month or last 30 days. Pero maganda yung last 24 hours kasi if nakita niyo na like kanina nakita ko na, dalawa lang so medyo konti lang. So, it will encourage us na let's see what will happen if I post it. So, ayun pinost ko yung dalawa naging 15. So, meron talaga yan siyang effect. And one of the things is nakita niyo yan, mostly from Facebook pero meron ding from YouTube. So, I'm happy whenever nakikita ko na, somebody came from my YouTube account, pumupunta yan sa website ko. Kasi yung sa YouTube, yung problema ng YouTube is, may magko-comment na client diyan, pero hindi mo mare-replyan, tama ba? So, hindi mo makukuha yung information niya. But if this client will be directed to my website, tapos mag-i-inquire yan, so maka-capture ko yung pangalan niya, yung email niya, yung number niya. So, that's the best thing. So, kaya nilalagay ko talaga yung Dazzle link ko sa YouTube. And I'm happy to see na meron na akong result in YouTube. Within today lang ito so last 24 hours. So if I were to see last 7 days, ayun, so may tatlo na from YouTube ko. So I'm happy to see that na meron akong tatlong client from YouTube na pumunta sa website ko. So, 'di ba? It will help in the retention ng clients, potential clients ninyo. Kasi not only do they see you on Facebook, on social media, if they're able to go to your real estate website, parang mas warm ka na talaga sa kanila. Mas maaalala ka na nila for sure. So, that's one way of using Dazzle talaga to maximize your leads, your buyer leads on social media. And of course, very easy lang naman mag-upload ng listing. You just click on create listing. I'm not gonna go through this. I'm sure marami na sa inyo alam na how to go through this. But let me just remind you lang kung ano po yung pwede nating gawin with our Dazzle links. So, super easy lang. Post nyo lang yan, just click on this. Ano ba yung details? Lagay nyo lang ng details, number of bedrooms, photos, publish listing, and right away, meron ka ng parang property page of your listing. So, of course, yung mga curious pa about Dazzle, we'll be having Dazzle 101 sessions as well so that we can really go in depth kung ano po yung pwede natin gawin with Dazzle. And of course, coming soon is Dazzle Teams for the real estate agencies who are waiting for this. Wait po, Ms. Rowena. So we will have that in the coming Mondays po, this November. So please do join our Dazzle community so that we will share with you po. We do try to have webinars every Monday 2 p.m. So depende na lang sa topic dyan. But definitely this coming November, we'll be having Dazzle 101 for those who want to have a more in-depth na kung paano gagamitin si Dazzle po. But thank you so much for those who have already tried Dazzle. And right now, everything is available for free, Miss Maricel. So, yun po yung pinakamaganda, right? So, please do, maximize nyo po talaga. So, yun, si Sir Roland nag-share na ng website niya, diba? Ganda, galing. Alright, so, ayan, without further ado, ibabalikan ko na po kayo kay Miss Eva. Yes. So, Miss Eva, if you're ready po. So, for the second half, ayan. Wala ka pong audio yata, Miss Eva. Naka-mute po ba? Teka ha. Ayan, naririnig niyo na ba ako? Yes, you're Ayan. back.
Ay, okay talaga yung mga libre, kagaya nitong Dazzle. Imagine may sarili kang website for free. Kasi bihira yung mga free eh. Kaya pag free, dapat talaga maximize. Tapos lagi pang may mga webinars na ganito. So, yung Dazzle, tinutulungan talaga yung mga kagaya ko mga real estate brokers and agents. So, very good para sa akin yung ganung yung ganung may sarili kang website. Kasi nga minsan sa dami ng mga listings, hindi naman talaga natin matatandaan. Minsan nga tinatanong ako, anong price? Sabi ko, naku, price na lang, nakalimutan ko pa. 'Di ba? Pero pag meron kang sariling website, you can just easily go to your website and check kung magkano yung price. Kasi sa mga TikTok bawal, ako hindi ko minsan nilalagay yung mga price eh. Kasi nga, may mga times na bawal. So, syempre, doon ko na lang tinitingnan sa website ko, kung magkano talaga yung mga prices. So, that's good that you will have your own website using Dazzle. So, going back dun sa ating topic, share ko na uli yung screen ko ha. Share screen. Nakikita nyo na yung last na tapos tayo dito sa consistency. So alam na natin yan, consistency na. Para lang siyang, kung iisipin mo, parang ang dali lang naman, consistency. Pero medyo mahirap din yan ha, lalo na pag trabahong tunay ang gagawin natin. So kahit mahirap, pace off naman. So tuloy-tuloy lang ang ating pagtityaga mag-upload ng mga listings. Tamang-tama pag may listing ka, di ba? Pag nag-picture ka, sabayan mo na rin ang pag-video. Kasi ano yan, parang yung pictures para dun sa website mo, tapos yung video para sa mga social media accounts mo naman. Okay, sige. After natin ng consistency, syempre kailangan mo makipag-collaborate and engage. So pag nanonood ka ng mga TikTok na videos, bawa ikaw, may sarili ka ng mga videos na na-upload. Tapos may mga nag-inquire na sa'yo, may mga nag-message sa'yo. Number one talaga, masagot mo sila immediately para alam nila na responsive. Tapos makipag-collaborate ka na rin sa mga other TikTok user na related sa industry mo, halimbawa sa real estate. Bawa sa akin, mag-message ka or mag-comment ka. Kasi nakikita ka, pag nagko-comment ka, maaaring hindi ka agad kita masagot, pero may ibang mga user o ng TikTok na pwedeng sumagot sa tanong mo. Tapos pwede kayong, alam mo, nagkakaroon ng thread, yung pag-uusap. Bawa, may isang tanong, tapos yung iba, magre-reply dun sa tanong mo, or minsan sila yung sasagot. So, para ka na rin nakikipag-collaborate. Meaning, magiging future, ano mo rin sila, mga followers mo sila, or magkakaroon kayo ng collaboration. Mas maganda yon. Pwede ka rin mag-participate sa mga challenges na meron, or pwede ikaw mismo yung mag-create ng mga challenges mo or mga trends sa real estate. Pero kundi pa lang gumagawa niya, pero pag ikaw ang nauna, ibig sabihin, ikaw yung mahusay, makapag-isip ng mga ganyang mga bagay. Engage your followers by asking question, encouraging comments. So, most of the time naman, question yung binabato sa'yo ng mga inquiries mo. So, pwede mo rin silang tanungin kung magkano po bang budget nyo, saan yung preferred location nyo. So, nagkakaroon kayo ng communication or thread of communication dun sa inyong TikTok account. So, pagka ganun kasi, parang ang ginagawa ng TikTok, ina-up niya yung yung iyong mga videos kasi nga maraming engagement. So, yun yung kailangan mong gawin, mag-reply, makipag-usap dun sa mga comments na yan. Tapos, tanungin mo rin sila kung may any question na pwede mong, para magkaroon ng mahabang pag-uusap. Tapos, ayun, mag-ano ka rin, mag-like ka, mag-comment ka rin sa mga ibang videos na related or similar dun sa industry mo. Tapos, follow mo yung mga real estate agents, broker na similar yung content na, tsaka gusto mo, di ba? Parang, pina-follow mo rin sila. So, ipa-follow pa ka rin ka. Participate in conversations, in comment sections. Okay? So, collaborate and engage. Importante sa lahat ng iyong social media kung gusto mong bumilis at dumami ang iyong followers. Collaborate, promote your account. So, yan. Pag may TikTok account ka na, tapos meron ka ng mga listings, kailangan mo siyang i-share. Sabi ko nga sa inyo, pag yung isang TikTok videos mo, pwede mong i-save, pero kailangan mong tanggalin yung watermark ha. May nag-download ng mga app, parang mga Tik downloader, or pwede kang maghanap sa Google Store or Play Store ng mga
app na tinatanggal nila yung mga watermark. Kasi pag, let's say, nasa TikTok account mo siya, tapos sinave mo siya, tapos may watermark, ilalagay mo sa Facebook, ilalagay mo sa Instagram or sa YouTube, parang nakikita yung watermark. So itong ibang social media, like syempre hindi naman related ang Facebook sa TikTok. So parang parang hindi nila type yun. Parang unang-una, kung monetize ka sa ibang social media, ba monetize yung Facebook mo, ibig sabihin kumikita ka doon, or sa YouTube mo, hindi ka kikita. Di ba sayang din naman. Kasi nga, ginamit mo lang yung, parang agad-agad, alam ng Facebook, Instagram, or ng YouTube na hindi na original yung content mo kasi it came from your TikTok account. Parang, although ikaw yung gumawa, pero parang nauna mo nang in-upload or pinublish sa TikTok. So, mas maganda, itanggal mo na lang yung yung watermark. Napakasimple lang naman gawin yun. Tsaka yun nga, it's also free. Meron mga app na pwede mong nagtatanggal ng mga watermark na yan. So, share mo rin yung mga videos na yan sa other social media platform. Kasi kung kilala ka sa TikTok, dapat makilala ka na rin sa YouTube, sa Facebook. I mean, kasi ang mga tao naman nandyan lang din sa mga social media na yan. So, you have to share. Ayan, pwede mo ring i-embed. Halimbawa, ang TikTok talaga yung parang gusto mong palaguin. You can embed yung pwede mo wag alisin yung mga watermark. Kung talagang ang priority mo is mag-grow ng mabilis yung TikTok mo, lagay mo sa website mo or dun sa blog mo, pwede rin yun. Include your TikTok handle in your email, signature, and business card. Ibig sabihin lang nito, sa lahat sa email, diba sa ibaba ng email para may signature, lagay mo lang yung www.tiktok.com/@sign, tapos yung name ng iyong TikTok account. Parang let the people know na meron kang TikTok account para dumami yung followings mo. Tapos, sige, okay na tayo dito pag promote mo. You can promote it all across your social media, pati sa mga clients mo. Parang mostly online mo lang naman gagawin. Pwede rin naman offline. Pag may viewing ka, may clients ka, sabihin mo, sir, ano naman follow mo din ako din sa aking TikTok kasi lagi din ako nag-upload ng mga new listings ko. Bigay mo rin yung website mo ng Dazzle. So, ang dami mo ng ways para lahat ng listings na yan, hindi mapaliwala. Kasi syempre, pinaghirapan mo rin puntahan yan, i-promote yan. So, share mo na rin sa lahat sa social media and online and offline. Next. Analyze your success. It takes time to grow yung yung mga TikTok accounts. Any social media, it takes time. Halimbawa ako, it's been a year na ako sa TikTok. Somehow, medyo marami-rami na rin. Kasi ako naman parang, parang hindi lang naman ako nag-TikTok dahil parang, ang tawag sa ganun, yung for entertainment purposes. Usually, talagang ang purpose natin, kaya natin ito ginagawa, is for us to get leads. And that leads na maging convert natin sa potential buyer until maging sale siya. So, yun talaga yung purpose. Napansin ko, syempre, ang TikTok, parang entertainment platform din kasi siya. So, marami talagang followers yung mga nagsasayaw, parang nagko-comedy or gumagawa ng mga skit. Parang ang dami, mas mabilis yung following nila. Kasi talagang they're just promoting themselves na sila yung parang entertainment lang yung purpose nila. Pero tayo talaga, business purposes naman. Hindi man ganun kabilis yung ating grow. Basta consistent tayo. Eventually, kung pangarap mo magkaroon ng 1 million followers, it will come naman through time. Basta as long na tuloy-tuloy. Kasi pag hindi, bawa nag-post ka ngayon, nag-post ka next week na ulit, next month na ulit, yun talaga, ang bagal talaga ng growth natin. So, meron mga analytics naman yung TikTok. So, malalaman mo kung ano yung performance mo, yung content mo, kung okay ba yung ganong content, marami bang nanonood ng mga ganon. Yung mga sinuggest ko kanina, yung mga tips and tricks, mga do's and don't, mga common mistake to avoid, mga question and answer, or yung mga property rules. Tingnan mo kung ano sa palagay mo yung marami kang following o maraming viewers. Kasi kung napapansin mo na ganon, dun sa yung analytics, edi pwede kang mag-create ng mga ganon uling mga next na video. Number 2, identify which video are resonating the most with your audience. Halimbawa, mas naman yung mga audience mo, mas talagang property tour naman sila. Doon sila nakakakita ng mga bites, doon sila nagkakaroon ng mga inquiry.
pwede mo rin ituloy-tuloy yun. Kasi alam mo na doon sila, kung yun ang mga gusto ng audience, aalamin mo lang through your analytics kung ano yung sa palagay mo dadami yung followers mo at magkakaroon ka talaga ng credibility. Yung iba, yung tuturo sila about, let's say, sa mga pag-ibig, mga housing loan, or yung mga financing para sa mga house financing, pwede mo rin yung gawin. So, you can adjust your content strategy based on what's worth best. Yun nga, malalaman mo yan sa analytics mo. So, pag-aaralan mo lang siya. And then, next tayo. Lastly, ito na yung end natin. Stay compliant and professional. Meron tayong tinatawag sa TikTok na mga shadow ban. Ibig sabihin, pwedeng hindi makita ng mga viewers mo, mga followers mo, yung mga videos mo, hindi mapupunta sa FYP nila or For You page nila. Hindi ka lalabas kapag gumagamit, pag hindi ka compliant. Halimbawa, hindi original yung mga content mo, kinopya mo lang, hindi pwede yun. O kaya naman, napapansin ko, bawal maglagay ng mga link. Hindi ka pwedeng maglagay ng any link na papunta sa ibang social media or papunta sa ibang platform or sa ibang website. Kasi syempre, si TikTok, gusto niya TikTok lang. So, bawal kang maglagay ng mga link papunta sa palayo sa TikTok. Tapos, bawal din na, kasi minsan na ano ko parang, hindi ko bakit ganun, parang dinilit ng TikTok yung comment ko or minessage ako na meron akong violation. Ang violation ko siguro bawal din maglagay ng mga telephone number doon sa mga reply. Kasi meron ka na rin namang contact number doon sa bio mo eh. So bawal nang ilagay yan doon. Tsaka limited lang parang 100 characters lang yung pwede mong gawing reply doon sa mga comments. So yun, para hindi ka kasi pag several na mga nakalima or 10 ka ng violation, TikTok yung account mo, parang yung mababan ka na. As in, wala ka ng TikTok account, mag-create ka na naman. Ayaw naman nating mangyari yun, di ba? So, kailangan talaga maging compliant tayo. Meron naman silang uh, community guidelines, pwede mo ring basahin yun para alam mo kung ano yung hindi mo pwedeng i-upload. Mostly naman yung mga bawal, yung mga nudity, yung mga drugs, ganyan. Hindi naman tayo ganun kasi mga ano tayo, license broker tayo, nagbibenta lang naman tayo ng bahay. Pero mabuti na rin na alam niyo kung ano yung mga bawal sa TikTok para hindi ka mawala sa kanilang platform. Kasi talagang pag naban na, wala na, create ka na lang ng another account, another contact number. Ayun. So, be professional. Professional naman talaga tayo. Mga license broker tayo. So, ang intention lang natin is to get more leads. Hopefully, makabenta. Marami namang napapansin ko lang, especially sa mga mas affordable houses, mga condo, yung mga project selling na mas nasa mga range lang ng 10 million and below, marami talagang mga inquiries doon. Kasi yung mga nasa TikTok, nasa mga young professionals sila, may mga Gen Z, may mga millennials, may mga Zennials, pero kumbaga mas marami yung nasa age na afford nilang bumili ng bahay, pero para on a budget lang. So, yung mga range ng mga below 10 million, marami kayong makukuhang inquiries dyan. Kasi afford nila yung mga binibenta. So, remember nyo lang, it takes time and effort para lumago ang ating mga following sa lahat ng social media. Huwag lang titigil. Kasi pag tumigil na, yun na, wala na. So, consistency, patient lang. Yung effort mo naman eventually, mag-pay off naman yan. Tsaka, parang bago pa lang din naman itong mga social media na to, itong mga TikTok na to. Parang sabihin mo ng 2018 lang, ay yung 2018, puro sayaw-sayaw. Sabihin mo na nagsimula talaga siya ng matindi nung 2021. So, 2021, just 3 years or going 4 years pa lang, may pag-asa pa tayo na talagang maipromote natin yung mga listings natin. So, may questions sa kayo, it's time for us na masagot kung may mga questions kayo. Pwede nyo i-type in dyan sa ating chat. I-facilitate natin tayo ni Steph. Steph, baka may mga questions yung ating mga participants. All right. Thank you so much, Miss Eva. For sure, may mga tanong po. Yung mga participants po natin, feel free to type in the chat kung meron po kayong mga tanong. Or you can also raise your hand para may maganda naman po tayong interaction. So, may isang tanong po tayo dito. May tanong is,
hindi po pala advisable ilagay ang Linktree link on TikTok? Yes, any link na actually, syempre dati pwede nung bago-bago pa. Pero kasi ako nakapaglagay pa ako nung 2022. Eh, di ba sabi ko sa inyo, 1 year na rin naman ako, 1 year, 4 months. So, any link, bawal na. Kasi ayaw na ng TikTok na lumabas kayo sa platform nila. So, bawal. Ganun talaga yung mga platforms, ano? Mm-mm. Any Okay. other question? Bago kami mamasyal sa Burnham Park, Oo Baguio nga. Philo, maginaw dito kahit walang AC tong condo. Tingin ko walang mga AC yung mga condo rito. Parang hindi kasi kailangan. Hindi pa ako nakapunta ng Baguio. I've always wanted to go. Really? Sabay ganun. Oo. Uy, sa participant ba natin, meron bang hindi pa nakakapunta maliban kay Ma'am Steph ng Baguio? Naku, hindi mo pa nakita yung mga ano dito, mga tourist spot. Oo nga, hindi pa ako nakapunta ng Baguio. Yung malapit sa Eventually, akin, yung next time, Bukidnon. andito lang naman ang Baguio. Mas malapit sa akin si Bukidnon. Malamig din doon. Ako naman di pa nakakapunta ng Cebu. Cebu. Cebu is very nice. Even Maraming daw, magandang beach sa Cebu. Oh, nasa na yung mga tanong sa TikTok po natin? pag wala na kayong tanong, mamamasyal na kami. So, tanong na kayo dyan para ma-address natin yung mga concerns nyo. Anyway, kung hindi naman, meron, napakita ko naman yung aking Facebook account. Ah, pwede nyo akong i-PM pag talagang may tanong kayo na kailangan ko masagot. Siguro yung tanong ko, may tanong ako, Miss Eva. Like, how many times a day should you post on TikTok para mas maging viral ka or para mas marami talaga yung followers mo? Or how many times do you post in a week dapat? Siguro kung talagang kakaririn mo, dapat ano, pinaka-average yung 3 times a day. Umaga, tanghali, gabi. 3 times a day. Kasi malalaman mo kung saan malakas. Kasi, halimbawa ako, nag-post ako ng mga tanghali after lunch at saka gabi. Iba kasi yung time of the day kung kailan maraming nanonood ng mga TikTok. So, parang ikaw malalaman mo na, ay, hindi maganda mag-post sa umaga. Kasi pag yung pinost mo, parang konti lang yung viewers. Pero pag yung same property niyan, pinost mo ng hapon, same day, parang mas maraming nanonood. Kasi available yung mga tao tapos na sila magtrabaho, may time na sila mag-scroll ng kanilang mga TikTok. Minsan naman kahit madaling araw ka mag-post, may mga manonood. So parang may mga viewers ng umaga, may viewers sa tanghali, may viewers sa hapon. Mas maraming viewers siguro sa hapon, paggabi. Pero just the same, it helps. Anyway, pwede mo namang i-repost yung yung same property na pinost mo ng umaga, ang nanood lang siguro mga 5,000. Pero sa ibang araw, i-repost mo naman siya ng ibang oras, mga tanghali mo naman i-post. O mako-compare mo na, ay, ngayon naman parang mas maraming nanood. Eh kung tutuusin, repost na lang yun, di ba? Pwede namang i-repost. So, 3 times a day at the minimum or the average. Pero yung mga followers po ninyo, Miss Eva, hindi naman sila parang nagre-reklamo, no? Parang pabalik-balik yung post. Hindi naman. Hindi. Walang ganun. Bihira. Kasi, ang TikTok naman talaga, kahit isang post mo, parang pag maganda yung post mo, ipapakita lang din nila uli yun. So parang yung mga nanonood doon, parang ay baka ano, parang inap na naman ni TikTok yung video na yun kasi maganda. So wala naman. Alright. So may tanong tayo dito. Um, you mentioned po na mag-add sa TikTok. How much po kaya minimum daily budget? Pinakamababa nila parang 120, 150 pesos per a day. Pero may bracket kung ilan yung, let's say for 100 pesos, yung bracket na ma-reach nung amount na yun nasa ano lang, mga nasa 80 viewers, parang gano'n. So, the more na lumalang, gawin mo siyang, sinasuggest ng TikTok, dapat at least man lang mga 250 pesos per a day. Ang reach naman no, nasa mga, ah, siguro mga 150 to 350 viewers yung reach ng budget na yun. So, nasa sayo na yun kung ganong budget gusto mong iset for a single day. Tapos, dun sa platform ng TikTok, kita mo na agad ganong kadami yung makakapanood mo. Tapos makikita mo na lang yun pag natapos na yung bawaws. 1 day mo lang naman ginawa. Pero si TikTok sila suggest niya, at least 2 days yung advertisement mo para ma-maximize mo talaga yung mga viewers niya. So, nandun na. Nakakapag-target ba kayo ng audience sa TikTok? Like, unlike Yes. example pareho sa Facebook
ads na parang Yes. napaka-targeted talaga. Yes, nandun din. Pwede mong ilagay kung anong age, kung anong location, kung ano yung parang interest nung account user. So possible din. Para na rin siyang Facebook ads somehow. So regarding sa music, may restriction po ba sa music? Does it have to be na yung trending na music yung gagamitin talaga or kahit anong music? Yung sa music naman, pipili ka na lang doon kasi may options din ng mga pwedeng trending. Actually, kapag trending, okay. Kasi parang, yun yung magandang music para sa mga viewers na pwedeng ilagay. Kasi ang music ko background lang eh. 'Di ba lagi ako nag-voice over. So, merong background ako music pero mas parang nangingibabaw yung boses ko. Pero yung mga hindi naman nila type yung nag-voice over, gamit lang sila ng mga lively music para sa mga houses. Kasi parang upbeat, pag upbeat parang mas magandang panoorin. Ayun, speaking of mga music o kaya trending sounds, ano ba yung best, voice over or trending sounds? Siguro voice over kasi napapaliwanag mo eh. Kasi ewan ko ha, pag tinignan ko yung mga yung ibang mga videos ng mga bahay na walang salita. Tapos kino-compare ko sa akin, parang mas marami yung viewers yung somehow pinapaliwanag ko yung bahay. Kasi ako pag nag-voice over ako, sinasabi ko yung lot area, floor area, location. Parang andun yung information, hindi na nila kailangan basahin, kailangan na lang nilang pakinggan. So feeling ko lang, uh, between the two, mas maganda yung voice over. Alright. So yung nagtanong din po, ano po yung name ulit ni Miss Eva sa TikTok? It is Home Search PH. So Home Search Yes. PH not only on TikTok but on YouTube, on Facebook And din. So Instagram. guys, Even sa Twitter, Instagram, nag-try na rin ako. yeah. Kahit Twitter. So follow niyo na si Miss Eva sa lahat ng platforms. Salamat. Salamat. Ayun. So, So parang gusto na nilang mamasyal. may iba nag-leave na. Parang wala na silang question. Separate upload kada platform. Yes, yes, yes. So iba-iba yung content mo po, ma'am, for every platform? Hindi, Or hindi. recycle Hindi. din po? Kung ano yung upload ko sa TikTok, kahit tingnan nila. Tingnan nila yung TikTok ko. Punta na sa Facebook. Kung ano yung nasa TikTok, yun din yung nasa Facebook. Kasi different naman silang social media eh. So, wala namang pakialam si Facebook kung na-post mo yan sa TikTok mo. As long na walang watermark yan, okay lang sa kanya. Yeah, mas better kung walang watermark daw. Mm-mm. Mm-mm. Paaya daw ng IG na may watermark ng TikTok yung pinupost. Oo, syempre, ang gusto nila sila. Kanila, right? Oo. Oo. Tama. Yeah, I'm sure marami pang mga potential questions yung mga tao. But at the same time, salamat din po, Miss Eva, for all of your time at yung mga shinare niyo po sa atin today. All about TikTok marketing, and it's very, very important talaga sa real estate profession po natin na maging on top tayo sa mga platforms na ganito. So not just TikTok, but also other social media, Facebook, YouTube. And of course, yung platform po natin si Dazzle, di ba? So we can maximize yung mga leads po natin lahat that we got on the social media platforms that we've been sharing. So, ikaw po, Miss Eva, any last words before we end our session for today? Ay, parang may friend ako na dumating, parang ngayon ko lang nakita. Well, ang masasabi ko lang, alam niyo mga real estate professional, pare-pareho tayo. Alam niyo, parang it's about time na talagang active tayo sa lahat ng social media kasi bukod sa libre, parang hindi mo na kailangan magbayad ng mga iba na pareho lang din naman yung makukuha mong inquiry. Dito talaga, legit naman yung mga inquiries natin. Makakabenta tayo, tapos free advertisement. So habang libre, push yan. Ano lang natin, pakinabangan natin. Yes, pakinabangan na habang libre. So si Dazzle libre pa rin po. Yes. Pakinabangan nyo na guys. Only listings pa po din yan. Alright. So,
If wala na pong tanong yung iba, if may habol pa po, just type it on in the chat. Pero if wala na pong tanong, again, we would like to invite you guys to join po our Dazzle communities po. Please do join us on Facebook, on Viber, andyan naman po kami so that you can also be on top of ano po yung mga bago po nating webinars, bago po nating learnings. And we usually have our sessions on Mondays, 2 p.m. So we have Dazzle Mondays. And yung nagtanong kanina, yung Dazzle 101 session, most likely we'll have it next Monday. So, ano pa yung date niya? That is November 6. O, diba? Biglang naging November na, guys. And malapit ng mag-end ng year. So, let's try to maximize the 2023 to have more sales. So, let's use what we can, whatever digital platform that we can. And of course, one of those is Dazzle. So, salamat ulit to Miss Eva and salamat din sa lahat who have been joining us today sa pag-join niyo for all of your time even though it's a holiday. Salamat po for joining us. And see you guys again next week ulit, next Monday, 2 p.m. in our Dazzle Mondays. Thank you so much, everybody. Have a great day po sa lahat. Connect po tayo sa mga communities po natin. Thank you po.